Alam mo ba na may isang kalaban, isang panganib na tahimik lang na kumikilos sa paligid natin? Hindi mo siya maririnig, hindi mo siya makikita, pero milyon-milyong Pilipino ang apektado. Ito ay isang laban na hindi natin pwedeng basta na lang talikuran. At ang tanong ko para sa iyo na nanonood ngayon, handa ka na ba? Handa ka na bang harapin at labanan ang panganib na ito? Dahil ang kalusugan mo at ang kalusugan ng mga mahal mo sa buhay ang nakataya dito. So ano nga ba talaga itong kalaban na to? Ang type 2 diabetes, sa simpleng salita ay isang kondisyon kung saan ang katawan natin nahihiratan ng gamitin yung asukal o yung glucose mula sa mga kinakain natin. Imbis na maging enerhiya para sa atin, para sa ating lakas, naiipon lang ito sa ating dugo. At dahan-dahan, sinisira nito ang ating buong sistema. At para lang magkaroon tayo ng ideya kung gaano kalaki ang problemang to, pakinggan mo tong numerong to. 422 million. Ganyan karaming tao sa buong mundo ang may diabetes. Hindi to biro. Hindi lang ito problema ng Pilipinas, kundi isang pandaigdigang panganib. Para siyang isang silent pandemic na patuloy lang sa paglaki. Pero heto ang good news. Sa kabila ng lahat ng nakakatakot na katotohanan yan, may pag-asa. Ang pinakamabisang panlaban, ang pinakamalakas na sandata, hindi yan gamot o mamahaling operasyon. Alam mo kung nasaan? Nasa mga kamay mo lang. Nasa mga desisyon na ginagawa natin, araw-araw. At ang una nating sandata, syempre, ay laban sa pinakakilalang salarin, ang sobrang asukal. Tingnan natin to ha. Bawat matamis na inumin, bawat dessert na kinakain natin, biglang pinapataas niyan ang asukal sa ating dugo. At dahil dyan, napipilitan ng katawan nating mag-produce pa ng mas maraming insulin. Overworked, kumbaga. Ang maganda rito, yung mga pagbabago na kailangan nating gawin, sobrang simple lang pala. Tingnan mo, yung soft drinks mo, pwedeng palitan ng tubig. Yung white bread, subukan mo yung whole grains. Itong mga maliliit na desisyon na to, sobrang laki ng epekto niyan sa pagkontrol ng ating blood sugar sa pangmatagalan. Okay, pangalawang sandata, ang pagpapanatili ng tamang timbang. Bakit ba to importante? Dahil yung sobrang taba sa katawan, lalo na yung nasa bandang tiyan, para siyang harang. Pinapahirapan niyang katawan natin na gamitin ng tama yung insulin. Yun yung hormone na siyang kumokontrol ng blood sugar. Kaya ang mahalaga mong tandaan dito, hindi ito tungkol sa mga crash diet o pagpapagutom. Hindi. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang healthy lifestyle. Balanseng pagkain, tamang portion size, at syempre, regular na pagkilos. Yan ang formula para sa pangmatagalang kalusugan. At dito na tayo papasok sa ating pangatlong sandata, ang regular na ehersisyo. Alam mo, yung simpleng paggalaw o pag-ehersisyo, para siyang magic sa katawan natin. Ginagawa niyang mas sensitive o mas epektibo yung mga cells natin sa insulin, na ang ibig sabihin, natural na bumababa ang ating blood sugar levels. At huwag kang mag-alala. Hindi mo kailangan magbuhat ng mabibigat o tumakbo ng marathon para masabing nag-ehersisyo ka. Pwedeng-pwede kang magsimula sa simpleng paglalakad, simpleng pag-unat o stretching. At ang pinaka-importante sa lahat, gawin mo siyang habit araw-araw. Consistency over intensity, yan ang susi. Ngayon, baka iniisip mo, sapat na ba na umiwas lang ako sa matatamis? Heto na! Dito papasok ang ating sekretong sangkap. Ang ating pang-apat na sandata na madalas nakakalimutan, ang fiber. At maniwala ka, ito ay isang tunay na game changer. Isipin mo na lang yung fiber na galing sa gulay, prutas at whole grains para siyang sponge sa loob ng tiyan natin. Pinapabagal niya ang pagsipsip ng asukal sa ating dugo. So, walang biglaang pagtaas ng blood sugar. Para siyang preno. Kaya tandaan, the more fiber you eat, the better. At para makumpleto ang ating mga sandata, kailangan natin ang huling at napakahalagang hakbang, ang pagiging mapagmatyag, ang pag-alam sa sarili nating mga numero. Tandaan natin to palagi. Hindi pwedeng hulaan lang natin ang estado ng ating kalusugan. Ang regular na pag-check ng iyong blood sugar, lalo na kung may lahi kayo ng diabetes, ay isang napakahalagang hakbang. Ito ang magsasabi sa iyo kung nasa tama ka bang landas. At syempre, isang napaka-importanting paalala. Ang lahat ng impormasyon na pinag-usapan natin ay gabay lamang po. Walang papalit sa payo ng isang professional na doktor. Please, laging kumonsulta sa kanila bago gumawa ng anumang pagbabago sa inyong lifestyle o kalusugan.
So bilang pagbubuod, narito muli ang ating 5 makapangyarihang sandata sa laban kontra diabetes. 1. Bawasan ang asukal. 2. Tamang timbang. 3. Regular na ehersisyo. 4. Kumain ng mayaman sa fiber. At 5. Bantayan ang iyong blood sugar. Lahat ng yan, nasa iyong mga kamay ang kapangyarihan. At ngayon, bago tayo magtapos, iiwan ko sa iyo ang tanong na ito. Hindi mo kailangan gawing lahat ng yan ng sabay-sabay. Pumili ka lang ng isa. Isang maliit na pagbabago na alam mong kaya mong simulan, hindi bukas, hindi sa isang linggo, kundi ngayon din. Tandaan, ang bawat maliit na hakbang ay isang malaking panalo para sa iyong kalusugan. Salamat sa panonood sa Carl Presa. Huwag kalimitang mag-like, share at subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Manatiling maalam at manatiling malusog.